Magandang araw sa inyong lahat. Isang maulang araw. Ayan, okay. I think okay yung aking audio. There. So, magandang araw sa inyo. Isang maulan na tanghali. Grabe, ang lakas ng ulan dito sa Bulacan. So, kumusta kayo? Kumusta naman sa inyong mga lugar? I hope na okay ang panahon sa inyo at safe ang bawat isa. So, magandang araw sa inyong lahat. Hello, good afternoon, Rona. Good afternoon, Joycey. Good afternoon, Cheryl. Hello! Ayan, pagpasensyahan nyo na yung boses ko kasi kakagaling ko lang sa sakit. Kaka-recover ko lang mula sa cough and flu. Kaya yung boses natin ganito. Hello! Good afternoon, Joanne. Thank you very much. Okay, so pwede ba ako maglambing sa inyo to share our live this afternoon, our free workshop? So pwede nyo bang i-share yung ating free workshop? So, libre naman ito para yung mga kamag-anak natin, kakilala natin ay makapanood din ng ating free workshop. Yan. Good afternoon, Tess. Good afternoon, Michael. Good afternoon, Ivy. Hello. Hi, Cherry. Hi, Ivy. Hi, Sarah. Good afternoon sa'yo. Okay. Okay, English language. I will try my best, but we're based in the Philippines. So, tapos most of our audience are Filipinos. That's why parang we couldn't do it na that English all the way. So, I'll try my best to really speak in English. But, ayun. So, we're based in the Philippines. Good afternoon. Hi, Catherine. Hi, Karen. Hi, Pearl Joy. Good afternoon sa inyong lahat. Hi, CJ. Hi, Anna. Hi, Sarah Grace. Hi, Rosel, Concon, Luis, Noni, Lori, and Tintin. Magandang araw sa inyong lahat. Palambing naman ako na pakishare yung ating live or ating free workshop this afternoon. I'm excited kasi last week nag-absent ako sa klase namin. Last Friday sa launch class doon sa Papers to Profits course na class namin. It's because may sakit ako noon. So, ang galing lang kasi at least ngayon naka-recover na tayo. So, nakapag-free workshop tayo ngayong araw and kakagaling ko lang din sa Manila. So, kakababa-baba ko lang nito sa sasakyan namin. Dumiretso na tayo sa live just because I really wanted to see you all. Well, to meet you all. I-meet kasi hindi tayo na magkita-kita no sa screen. So, ako lang yung nakikita nyo sa screen. Pero, magandang araw sa inyo at salamat for attending our free workshop. Okay lang ba if share natin yung ating free workshop? This afternoon, thank you very much for sharing our free workshop. Kumusta kayo? Kumusta sa inyong mga lugar? Okay, pwede ba kayo mag-comment? Ano yung location ninyo? So, saan kayo located? Where are you from? So, ako ay from Bulacan. Ayan. So, ayun, si Aid Yam. Good afternoon, watching from Hong Kong. Hello, meron tayong mga classmates from Hong Kong. So, sila yung mga nag-enroll sa Papers to Profits course, mga isa lang actually yung kilala ko, but meron pa din for sure mga taga-Hong Kong din na mga classmates natin. So, ngayon, nakapag-start na sila ng kanilang business, na kanilang home-based printing business. And isa sa mga classmates natin na nag-work sa Hong Kong ay nakabili na siya ng mga iba pang printing equipment. So, yun, ang prayer kasi niya talaga mag-for good na dito sa bansa natin. So, hoping tayo na mangyari talaga yon sa kanya. Yun, okay. Hi, Sheila from Australia. Ayan, so, tayo, no? From all over the Philippines and all over the world. Okay, hi. Watching from Mindanao. Hi, Naima. Good afternoon sa inyo dyan sa Mindanao. Hello, Noims. Ayan, meron din Kabuyaw, Laguna. Tondo, Manila, Tacloban. Hello, Rizal, Valenzuela, Laguna, Naga City, Camsur, Pasig City, Lukban, Quezon. Ayan, from Jensen din, si Hervel naman, Cavite, si Mary Grace ay from Las Piñas. So, meron din tayo nakikita na from Laguna, Bicol Region. Hi, Mommy Eds from Bahrain. Magandang araw sa iyo dyan sa Bahrain. From Taguig, South Cotabato din, si Miss Pero, si Jessa.
Yan, meron din mga taga Pampanga, Sultan Kudarat, Tarlac. Maraming salamat sa inyo for sharing our free workshop. Good afternoon sa inyong lahat. I'm so excited to do our free workshop for this afternoon because meron akong ipapakita sa inyo na mga products na we can do by just using basic tools lang. Okay? Kaya yung pangalan or yung title ng ating free workshop ay Home-Based Printing Business 101. It's because mag-start talaga tayo with the basic. Kasi sometimes, di ba, iniisip natin na baka hindi ako talaga makapag-set up ng home-based printing business kasi wala akong mga mamahaling equipment, wala akong mga mamahaling printer. Yun yung worry talaga natin. But this afternoon, gusto ko lang talagang i-break yung mindset na yon na we can start our home-based printing business at kumita habang nasa bahay tayo with just basic tools. Probably, itong mga basic tools na to, nandyan din yan sa inyong mga bahay. So, mamaya, ipapakita natin yan. Hello! Ayan, hindi ko na nasundan kung taga saan kayo, but I'm seeing mga taga Rizal, Las Piñas, Cavite, taga Rojas, Iloilo, ayan. Zambales, ayan, may taga Kalumpit. Hello, ako ay tubong Kalumpit, pinanganak ako sa Kalumpit, Bulacan. Magandang araw sa'yo. Okay, sino pa ba to? Taga Valenzuela, Laguna, Caloocan, Marikina. Hi Grace! Ayan, dami kong orders ma'am. Salamat. Gusto kong matutunan yung paggawa ng bookmark. Okay, hold on ka lang dyan. Manood ka lang hanggang end ng ating video kasi ipapakita ko yan kung paano natin siya gagawin. Okay? Taga Baguio, Bukidnon, Tugigaraw, di ba? Mula Apari hanggang Hulo tayo dito sa ating free workshop. Magandang araw sa inyong lahat. Hi, Era May. Good afternoon sa iyo. O yan, hindi ko na nasundan kung taga saan kayo, but thank you so much for attending our free workshop. Okay lang ba? Maglambing ako sa inyo for the last time na i-share ninyo yung ating free workshop. Madali lang naman i-share. Makikita nyo yung arrow dyan. Ayan, makikita nyo yung arrow dyan sa inyong mga screen. Click nyo lang yan, tapos i-share nyo lang itong ating free workshop. Maraming salamat for sharing. Because sharing is caring. And today ay i-share ko din sa inyo yung mga experiences ko when it comes to setting up home-based printing business because I do understand yung mga challenge also and the desire, lalo na yung mga stay at home at homeschooling moms, di ba? Yung desire natin na magkaroon din tayo kahit paano ng contribution to our finances. So I've been there, kaya naiintindihan ko kayo, kaya huwag kayong mag-alala because meron talagang, merong tayong pwedeng gawin and that's setting up our home-based printing business. Okay, ayan. Meron din taga Bulacan. Hi, Angel! Okay, ako din ay from Bulacan and good afternoon. Okay, 3:10 na. So, ngayon, gusto ko lang kayong i-welcome sa ating free workshop. So, welcome to our free workshop. Ito nga ay free. It's because ang desire ng Graceful Homeschooling team ay to really reach out to those who would really like to set up their home-based printing business. So, yun yung desire talaga ng team natin at tinitibok talaga natin yung tinitibok ng puso ng Graceful Homeschooling is to really empower the parents to raise leaders and learners. So, paano natin ma-empower yung ating mga anak, mga leaders and learners? Yun, kundi magstay tayo sa ating mga bahay at alagaan sila at i-homeschool sila, no? Kung pwede nating i-homeschool yung ating mga anak. But the desire really is to empower the parents to raise leaders and learners because tayong mga parents ay meron talaga tayong malaking contribution and impact sa character ng ating mga anak, di ba? Ang gulo nang nangyari sa ating bansa, pero ang hope natin ay doon sa next generation. So, totoo talaga yung sinasabi ni Jose Rizal na yung kabataan ng pag-asa ng bayan. But, ang kailangan talaga din ng mga kabataan ay matutunan nila at makilala din nila si Jesus, di ba, sa kanilang mga buhay. Because si Jesus lang ang kaya mag-transform ng buhay ng mga tao. Okay, so welcome to our free workshop.
we're going to start our workshop by welcoming you. So today ay bibigyan ko kayo ng mga practical tips. Kung meron kayong mga questions, mamaya ay sasagutin natin yung ating mga questions after this workshop, okay? Hello, ayan. Thank you very much, Mila, for sending us stars. Maraming salamat. Alright, so excited ako to share my journey with you at kung paano ba talaga tayo makapagsimula ng home-based printing business gamit lang ang mga basic tools. Okay, pwede ba kayong mag-raise ng hands dyan sa inyong sa comment section ng kung kayo ay first time nyong naka-attend sa ating free workshop. Yan, pwede ba kayong, ayan, hi Joy from Italy! Hello Joy! Magandang araw sa iyo dyan sa Italy. Okay, malayo bang Italy sa Germany? Because we will be there sa October sa Germany. So, baka meron akong student na imi-meet sa Cologne, Germany. Or Cologne, basta Cologne yung place. Ayun, so, hello dyan sa Italy, Joy. Okay, pwede ba kayo mag-raise ng hand if this is your first time attending our free workshop? So, kung first time nyo dyan, pwede kayo mag-raise ng hand sa ating comment section para lang din malaman natin ilan ba yung mga first time talaga na umattend ng ating free workshop. Ayan, marami-rami talaga yung mga nagtataas din ng kanilang mga kamay. Ayan, first time ni Joy, hello, ayan. Okay, so, madami tayong mga first time na nandito sa ating free workshop. Excited ako dahil marami tayong mga first time nandito. Ibig sabihin lang that marami tayong matutulungan na pwede pala, posible pala na mag-set up tayo ng home-based printing business. Ayan, okay, now, before we start with, pakita ko sa inyo yung mga basic tools at yung mga products na pwede nating makreate. Out of the basic tools, okay lang ba if I will just share a little bit of my story? Because dito din ako nagsimula talaga. Nagsimula ako sa isang gunting at lumang printer. Kaya mapapansin nyo yung mga videos natin, I would always say that statement, no, na nagsimula ako sa isang gunting at lumang printer. It's because doon talaga ako nag-start sa aking home-based printing business journey. At sa kumikita habang nasa bahay journey ko. So sa isang gunting at lumang printer lang. So yung Graceful Homeschooling, started siya year 2020, during the pandemic, di ba? So that time, ay nagkaroon ng pandemic, tapos all of us ay parang naging accidental homeschooling families because we didn't have the option to send our children to school. So, kaya nangyari, we had the desire to really share our homeschooling journey. Doon lang talaga nag-start yung Graceful Homeschooling. So, we had the desire to share our homeschooling journey. And then, at that time, parang 5 years na kami na nag-homeschool. So, kaya, meron kaming lumang printer kasi 5 years na kami, but by that time, nag-homeschool. Tapos, nag-share lang kami ng mga homeschooling journey. And then, there was this time na yung anak ko at that time ay 2 years old. So, sabi ko, wala akong makita ng mga materials para sa mga toddlers. So, I created this, what you call, toddler learning pack. So, yung toddler learning pack ay isa itong activity pack na nandun na lahat ng mga activities para sa mga toddlers na matatouch yung kanilang mga developmental milestones. So like for example, yung kanilang language skills, cognitive skills, fine motor skills, gross motor skills, language development, music. So nandun yun sa toddler learning pack na yun. Tapos ang nangyari doon, nag-post lang ako one time kung paano namin siya ginagamit. Tapos meron ng isang mommy na nagtanong, no, paano ba kami makaka-avail nitong toddler learning pack na to? And sabi ko, wow, meron palang actual or real family na nangangailangan din ng ganong activity pack or mga ganong mga learning materials. And then sabi ko, sige, magkikreate ako. Pero dahil meron akong isang gunting at lumang printer lang nun, sabi ko, paano ako makakapag-create kaya nito? So sabi ko, sige pa, pre-order ko muna yung toddler learning pack na yon. So, nagpa-pre-order ako. And then, eventually, ay nagkaroon ako ng 15
mommies na nag-order. So, binebenta ko siya at that time ng 1,500. So, ibig sabihin, nung nag-pre-order yung 15 na mga mommies, magkano yon? 15 times 10, 15,000 tapos plus, siguro kulang mga more or less 20,000 pesos. Sabi ko, pwede na akong bumili ng bagong printer out of that. So, bumili ako ng bagong printer, bumili ako ng mga photo paper, kasi yun yung gagamitin ko para doon sa toddler learning pack. And the rest is history. Pero, I just started with isang gunting at lumang printer. So, yun yung story ng Graceful Homeschooling. And then, 1.5 years ago. Tapos nag-start na kami noon mag-produce ng mga activity books, learning materials para sa mga bata. Tapos, 1.5 years ago, nagkaroon ako ng desire na sabi ko, gusto ko naman na mag-empower ng mga parents, lalo na yung mga stay-at-home at homeschooling moms, dahil alam ko yung desire din ng mga mommies, no, na gusto ko mag-contribute sa finances namin, pero hindi ko alam kung paano at saan ako magsisimula. Pero ayoko naman iwanan yung mga anak ko, diba? Ayoko lumabas para magtrabaho, tas gusto ko kasama ko pa rin yung mga anak ko, nagtuturo pa rin. So yun yung desire ko noon at that time. Kaya pinanganak naman yung Papers to Profits na course. So we created yung Papers to Profits course para magabayan yung mga mommies kung paano sila magse-set up ng kanilang home-based printing business. Now, itong ating free workshop is just a glimpse of what's really happening inside Papers to Profits course, kasi napakadami namin talagang mga lessons doon. Nakatutok talaga tayo sa mga students kung paano sila mag-set up ng kanilang mga home-based printing business. So, yon yung Papers to Profits. So, it's a step-by-step and comprehensive guide kung saan tinutulungan natin yung mga mommies, mga individuals na mag-set up ng kanilang home-based printing business. So, yun, pinanganak siya. Magto 2 years na yung Papers to Profits on February next year. So, marami tayong sorpresa on our 2nd anniversary. Kaya naman, sumama na kayo dyan sa Papers to Profits course. Nag-promote, no? But anyway, ayan. Okay, so, yun yung story ng Graceful Homeschooling. Tapos ngayon, nag-start yung Papers to Profits by 100 plus na mga mommies and individuals, and most of them ay mga kaibigan ko. But now, yung community ng Papers to Profits na tinatawag natin na Graceful Homeschooling Plus ay nasa 4,000 na. So, 4,100 na individuals, mga mommies na nakapag-set up na sila at nakapag-start na sila ng home-based printing business na ngayon ay kumikita na rin sila habang nasa bahay. So, yan din yung gusto kong i-share sa inyo na opportunity today. But, syempre, meron nga tayong parang mindset na paano yon, wala naman talaga akong mga gamit or printing equipment, wala akong mga binding machines, paano ako mag-start? So, yan yung i-share ko sa inyo today. Okay, now, if you are ready, okay ba na mag-comment kayo in the comment section ng ready? Ayan, mahina po ba talaga? Wala naman talaga akong mga... Okay naman yung audio natin. Okay. So, pwede ba kayong mag-start? Pwede ba kayong mag-comment ng ready dyan sa ating comment section? Mahina ba ang audio ko? Kumusta ang audio ko? Ayan, mahina po ba talaga? Okay naman yung audio natin. Okay. So, pwede ba kayong mag-start? Okay. Ayan. So, okay lang ba kayo na mag-comment kayo ng ready dyan sa ating comment section? If you are now ready to see itong ating mga basic tools at yung mga products na pwede nating gawin para makapag-produce tayo ng mga paper products. Ayan, meron na akong mga nakikita na ready. Okay, so, ayan, nagme-message lang yung ating admin. So, when you type in ready, but don't worry, okay lang yan. Mamaya basahin nyo yung inyong, yung message ng ating admin. But anyway, yan. So, if you are now ready, so we'll start with, okay lang ba if you get
pen and paper para lang you could really list down lahat ng mga sasabihin ko ngayon because this is a workshop. So, kinakailangan natin talaga na mag-take down notes para lang din mamaya after the workshop, talagang pag-pray natin, no, Lord, gusto ko ba talagang i-pursue itong home-based printing business para lang din talaga mapag-pray natin yan at isama natin sa journey natin. Okay, yan. Thank you so much sa mga nagko-comment ng ready sa ating comment section. Now, ito yung mga basic tools and materials na kailangan natin. Alright, number 1 ay dahil ang ating business, okay, inom lang ako tubig Okay, dahil ang ating business ay it's a home-based printing business, ibig sabihin printing business siya. So kinakailangan natin ng printer. Okay? So ngayon, pwede kayong mag-start ng kung ano ang meron kayong printer sa bahay. So kagaya ko, nag-start ako with my lumang printer, 5-year-old na printer. Doon lang nagsimula ang lahat. So kung makikita nyo yung mga gamit na to, hindi natin yan binili ng isang bagsakan lang. Yung mga printers natin dito na kaya niya mag-produce ng thousands of copies, hindi ako dito nagsimula. I started with our 5-year-old printer. Now, kung meron kayong mga lumang printer sa inyong mga bahay, pwede tayong magsimula dyan sa lumang printer natin. Now, paano naman pag wala akong printer sa bahay, pwede kayong bumili ng basic printer. So, ano ba yung basic printer? So, ito yung pinaka basic model, no, ng kahit na anong brand man. So, like for example, Epson, but I always recommend Epson. This is not hindi siya sponsored, no, but I really recommend lang yung Epson because yun na talaga yung nasubukan ko. So, I've tried 3 brands, pero sa Epson lang talaga ako nagstay talaga na gamitin. So, paano ba? Ano ba yung basic model ng Epson? So, yung Epson na model ay Epson L121. Okay? So, yun yung pinaka-basic printer ng Epson and it costs around mga 5,000 to 6,000 pesos. Alright. Now, kung tatanungin nyo, okay, wala pa akong ganong puhunan, no, para makabili ako ng printer namin sa aming bahay para makapag-start ako ng home-based printing business. Huwag kayong mag-alala because alam niyo ba na dahil nga naging struggle ko siya at pinagdaanan ko siya, naisip din ng team ng Graceful Homeschooling na bakit hindi tayo makipag-partner sa isang partner printer. So when you enroll sa Papers to Profits, kahit wala ka pang printing equipment, makakapag-start ka pa rin na magbenta ng mga physical products just because meron tayong partner printer. So yung partner printer natin, sila na yung nagpo-produce ng mga physical products natin. So like for example, itong mga journals, planners, so sila na. So pag dumating sa atin yon, physical product na yon, ang gagawin na lang natin ay i-market at ibebenta natin, ipopromote natin. So yon yung naisip ng team na way para makatulong sa mga may desire na magkaroon sila ng business, printing business, pero wala pa silang funds or wala pa silang budget para makabili ng printer. Pero dahil yung printer nga, yung isa sa mga tool na kailangan natin or equipment na kailangan natin. So, pag nag-enroll kayo sa Papers to Profits, kahit wala kayong printing equipment, makakapagbenta pa rin kayo ng mga physical products. Alam nyo, hindi na natin ginagawa yung production dito sa Graceful Homeschooling HQ just because nakipag-partner na tayo sa ating partner printer. So sila na yung nagpo-produce ng mga products ng Graceful Homeschooling, sila na din yung nag-ship actually for us. So sila na yung fulfillment center namin. Pero meron ng mga students na nakipag-partner sa kanila na ngayon ay nagbebenta na ng physical products kahit na wala pa silang printing equipment sa mga bahay. Yung example ko kanina, yung nagtatrabaho siya sa Hong Kong. So, she's an OFW, so nasa Hong Kong siya. Wala siyang means to really produce yung mga physical products. So, ang nangyari, nakipag-partner siya doon sa partner printer natin. And then, nakapagbenta siya ngayon ng mga physical products. Tapos ngayon, nakabili na siya ng iba pang mga printing needs niya. So, yon. That's why kapag nag-enroll ka sa Papers to Profits, hindi, kahit wala kang printing equipment, pwede ka pa rin mag-start. Kasi nga,
kayang-kaya na mag-produce at magbenta ng physical products. Now, meron ba itong minimum quantity? The answer is wala. Okay, walang minimum quantity sa partner printer natin. Tapos, minimal lang din kasi nakipag-negotiate talaga kami sa kanila na wag nating taasan kasi gusto nating matulungan talaga yung community natin na makapag-set up sila, makapagsimula sila ng negosyo. So, yun yung partner printer natin when you enroll sa Papers to Profits. Okay, so that's number 1 na kailangan natin printer. So kahit na anong printer ang meron ka sa bahay mo, pwede ka na magsimula dyan. Tapos, pwede ka naman din bumili ng basic printer, Epson L121, yung pinaka-basic ng Epson. Merong mga students sa Papers to Profits nagsasabi, yung Brother is okay din daw. So, pwede din nating subukan yung Brother na brand. Okay, now, yung mga questions yung mamaya natin sasagutin. Okay lang? Okay, so now, paper. Ngayon, pag-usapan natin yung papel kasi nasa paper products business tayo. So, importante na malaman natin ano ba yung mga papel na ginagamit natin. Okay, so now, for the paper, ito ang ginagamit ko. So, ito ay yung paper 1 na 80 GSM na bond paper. Okay, so hindi din ito sponsored pero madami ako nasubukan ng mga brands. Dito lang talaga ako na-satisfy sa paper 1 80 GSM. So, ito yung ginagamit natin na paper sa mga inside pages, sa mga notepads, sa mga learning materials, ito yung ginagamit natin. Sa mga notebooks, journals, yan. Ito yung ginagamit natin na paper 1 na 80 GSM na bond paper. Now, pwede ba kaming gumamit ng 100 GSM na bond paper? The answer is yes, pwede din. Lalo na kung ang mga binibenta nyo ay mga coloring materials, no? Coloring book, yung mga ganyan activity books ng mga bata na kinakailangan kulayan talaga ng mga bata. So, ang suggestion ko ay gumamit kayo ng 100 GSM na bond paper. It's because para maiwasan natin yung pagbi-bleed out sa pag-back-to-back yung ating kinukulayan. So, yan yung ginagamit natin na bond paper. So, pwede yung 70 GSM, I wouldn't advise you to use 70 GSM kasi medyo manipis na siya. So, especially sa mga journals, pagka nag-print ka kasi na medyo heavy on texts, makikita na yon sa back mismo ng ating bond paper. So, kaya palagi ang ginagamit natin ay bond paper na 80 GSM. Okay. Ayan. So, alright, paper. Yan, bond paper. Now, ano naman ang ginagamit para doon sa mga cover natin? So, like for example, I have here itong cover natin. So, cover ng notebook, cover ng mga journals, ng mga planners. Yan. So, ito yung planner natin. Yan. Ano yung ginagamit natin para sa mga cover? So, ang ginagamit naman natin dito ay itong 220 GSM na photo paper. So, ginagamit ko yung double-side glossy. Kahit na hindi siya or wala siyang backprint or hindi ako nagpiprint sa likod, ang ginagamit ko pa din ay yung double-side glossy. It's because I find it cheaper than the one-side glossy. So, hindi ko maintindihan kung bakit ganun siya. Pero, yan, ito yung ginagamit ko, 220 GSM na photo paper. Alright, so yan yung ginagamit natin para sa ating cover. Ito din yung ginagamit natin sa mga flashcards, wall charts, mga ganitong activity ng mga bata, yung mga sinusulatan, dry erase. So yan yung ginagamit natin, photo paper. Now, para naman maproteksyonan yung ating mga papel, ang ginagamit natin ay itong cold laminating film or yung tinatawag na phototop. So, yung phototop ay ina-apply natin yan. So, kung nakikita nyo sa mga videos ko, yung meron tayong ini-scrape gamit itong ating scraper na to, yan yon. Phototop ang tawag doon. So, para lang din, maproteksyonan natin sila na kahit mabasa ay hindi masisira yung ating paper product. So,
yan yung ginagamit natin para dito. Tapos yan din yung ginagamit natin sa mga flashcards. Although, pag sa mga flashcards, ito yung ginamit natin, medyo, yan, soft pa rin siya, but hindi to kayang pilasin ng mga bata. Tapos kahit na mabasa siya, matuluan siya ng mga liquid, ay okay pa rin siya. It's because protected siya ng phototap. So now, yung phototap ay may iba't ibang klaseng texture ito. So meron itong matte, merong canvas, merong leather. So depende ngayon kung anong paper products ang gagawin ninyo sa gagamitan nyo ng phototap. So like for example, ako usually pag mga pambata, meron mga glittery effect or holographic rainbow. So yan yung mga ginagamit natin. Tapos kapag naman mga journals or planners, ang ginagamit natin usually ay matte or kaya naman leather or canvas. So yon yung paper na ginagamit natin. Okay, now, for the cutting tools, ay ang basic na ginagamit talaga natin ay scissors. Okay, so kaya nga, di ba, doon ako nagsimula sa isang gunting. Ayan, so dahil doon talaga tayo nagsimula, gunting, but we can also use utility cutter. So yung utility cutter, ito lang ginagamit ko. Tapos meron din akong pen knife, pero usually mas okay sa akin ito kasi ang kapal niya, so pag hinawakan ko siya, tapos nag-cut ako, kaya-kaya nitong utility cutter. So ito, yung dalawang basic tool na pwede nating gamitin para makapag-create tayo ng mga paper products. Now, pwede din naman kayo yung mga paper trimmer or paper cutter. Naalala ko noon na ang ginagamit ko noon yung metal, tapos yung binababa mo na paper cutter. Tapos nagkaroon ako ng order na hundreds na mga activity books. So, 5 sheets of paper lang ang kaya nyo. Imagine nyo yun, 60 pages usually yung activity book, tapos hundreds. So, 100 times 60, ilan yun? Libo-libo talagang pages yung ginawa ko. Pero chinaga ko talaga na i-paper cutter yung mga yon. So, pag hindi siya nagtutugma, ginugupit ko talaga siya isa-isa kasi gusto ko talaga na pantay-pantay talaga yung gupit. Pero, yun, until such time, nakaipon din ako, tapos nakabili ko ng rim cutter. So, hindi rin naman ganun kabilis yung journey natin na kinabukasan nakabili na agad tayo ng mga heavy duty na equipment. Unti-unti talaga yan. So, yun ang encouragement ko sa inyong lahat. Okay, now, for the binding and finishing, ay pwede tayong gumamit ng ganito. 2-hole puncher. So, eto. Yan, 2-hole puncher. So, ito yung ginagamit ko para sa mga projects. Mamaya, papakita ko kung ano yung mga projects na create natin dito. Tapos, we could also use yung 1-hole puncher para naman sa mga flashcards na lalagyan natin siya ng ring bind. Yan, plastic ring bind ang tawag natin dito. Tapos, pwede din naman yung 6-hole puncher. Nakagaya nito, yan, 6-hole puncher. Or kaya ganitong 6-hole puncher for loose leaf naman na binding technique ang ginagamit natin for this. Or kaya naman, pwede din tayong gumamit ng long arm stapler na kagaya nito. And also, ito yung tinatawag na textbook stapler. Okay. Pwede din tayong gumamit ng padding glue para sa mga projects natin na kagaya ng mga writing pads or kaya mga notepads. Padding glue ang ginagamit natin dyan. But now, pwede ba yung mga all-purpose na white glue? Yes! Nagsimula tayo dyan sa paggamit ng Elmer's glue kasi iyan lang yung meron kami kasi nag-homeschool kami. So, yung mga glue ng mga anak ko, yun lang ginagamit ko pang bind ng mga notepads. Okay? So, yan yung mga binding na basic binding tools na pwede nating gamitin. Tapos, kailangan din natin ng design software kung tayo naman ay into designing. So, kung gusto nyong mag-design ng mga planners nyo, sarili nyong planners, sarili nyong mga activity books, kailangan nyo ng design software such as mga Canva or Photoshop, Illustrator, yung mga ganyan na mga software or application. Alright, now, start with, my encouragement to all of you ay mag-start tayo
with basic tools. So huwag kayong matakot na magsimula sa mga maliliit na mga tools na kagaya nito just because small, di ba nga sabi doon, di ba, great things start from small beginnings. Kaya huwag kayong mag-alala kung ang meron lang kayo ay gunting or kaya ay utility cutter kasi makakagawa tayo ng mga products mula sa mga basic tools. So habang lumalaki yung orders natin, pwede tayong mag-upgrade or mag-upscale. So, halimbawa, nag-start tayo with itong 6-hole puncher. Pag nakaipon tayo, pwede tayong bumili ng wire binding machine para mag-upgrade yung ating business, di ba? So, okay. Now, pwede ba kayong mag-comment sa ating comment section? Ano ang basic tool na meron kayo sa inyong mga bahay? So, pwede ba ninyong i-comment yan? Pwede kayong mag-comment ng gunting or kaya cutter. Ano pang meron kami dito? Glue, paste, pwede yan. Pwede nyo bang i-comment yan sa ating comment section? Ano yung basic tool na meron ka sa inyong mga bahay? Okay. Okay, hintayin ko yung mga comment nyo. Anong basic tool ang meron ka sa bahay? So, kung meron kang gunting, pwede tayong mag-start. Diyan, ayan. Si Jams ay meron na siyang printer. Si Cynthia may printer. Si Cathy ay long stapler. Cynthia stapler. Si Amy ay gunting, cutter, glue, at stapler. Si Agnes naman gunting at printer din. Okay, si Joanne, gunting, cutter, glue, printer. Si Marie ay ruler, cutter, scissor, padding, glue. Si Belle naman ay gunting, ruler, glue. Si Dinalyn, long arm stapler, Amazing Grace. Printer, puncher, long arm stapler, 2-hole puncher. Kompleto na, no? Talagang pwede ka na mag-setup ng yung home-based printing business. Di na basic me, ayan. Di pa ako nakapagsimula kasi may full-time work. I bought Cricut last July pa. Ayan. So, may Cricut na si Stephanie. Okay, cutter, padding, glue naman si Girly. Si Angel ay printer, cutter, crimper, paper, scissors. O, di ba? Pwede na tayong magsimula ng ating home-based printing business ng mga meron kayong Ayan, si Christine, pwede ba ang Epson L360? Yes, pwede kahit na anong printer ang meron ka sa bahay. Yan ang pwede natin gamitin as pwede tayong mag-start sa ating home-based printing business. Ayun, si Christine ay Canon printer. Ayan, thank you for sharing. Thank you for sharing your answers ng mga kung anong tools ang meron ka sa iyong bahay. I have Cameo 4, pero almost 1 year na hindi nagagamit. Okay, so I hope after nitong ating workshop, ay talagang ma-encourage ka na gamitin na yung iyong Cameo. Okay, meron pang mga nagsasagot. Printer, scissors, printer, cutter, paper, L120 printer, basic printer, yes! Pwede tayong mag-start with basic printer. Okay. Printer, gunting, 6-hole puncher. Ayan, ang dami nyo na ha. Ang dami nyo ng mga tools sa inyong mga bahay. So, pwede kayo talaga mag-start na with your home-based printing business. Okay, now, meron akong mga ipapakita sa inyo na mga products na ang ginamit lang natin dito ay basic tools. Okay, so let's start with the basic tools na, no? Tapos pina-basic pa natin. Okay, ito yung mga tinatawag na padding glue na binding technique. Okay, so yung mga glue, yan, meron tayo dito na mga notepads. Okay. Hold on. I-sort ko lang yung aking mga... Okay, so meron tayong mga notepads here. So ito yung binding technique natin dito ay yung padding glue. So yun yung ginamit natin dito. So kahit anong glue, yung pwede nyo gamitin, pwede yan sa ating mga notepads. So ito yung example natin ng mga templates na meron tayo. Itong mga templates na to ay free ito when you enroll sa Papers to Profits.
Okay? Pero yung iba ditong papakita ko, hindi naman. Pero yan, itong mga to, yung mga notepads ay kasama to doon sa Papers to Profits na free templates. Yan, padding glue ang ginamit natin dito para mabind yung ating mga projects. So, mga notepads ang pwede natin gawin. Glue lang ang katapat nito, gunting at papel ang kailangan natin para dito sa mga notepads. So, meron akong isang YouTube video na ginawa about notepad making business. If you want to see kung ano pa yung iba't ibang klaseng mga notepads na pwede nyong i-create, napakadami kasing notepads na pwede nating i-create, panoorin nyo lang yung YouTube video natin. Yung YouTube channel natin ay Graceful Homeschooling. Ren, no? So, wag nyo rin kalimutang mag-like at mag-subscribe. Mag-subscribe, no? Subscribe na rin kayo dyan sa ating YouTube channel. But, yon ang title ng ating video doon ay Notepad Making Business. So, isearch nyo lang yon and makikita nyo yung napakaraming variety of notepads na pwede nating i-create. Now, pwede din naman tayong mag-create ng mga activity books or learning materials ng mga bata na ginagamitan din ng glue. So, ito yung mga sample natin. So, we have here, itong My Tracing Work Pad. So, ito ay tracing pad ito, pero fun ito kasi not the usual tracing pad. So, merong iba't ibang klaseng mga activities na gagawin yung mga kids para matuto silang magsulat. Pero padding glue lang din ang ginamit natin dyan. So, this one also ay Loving Jesus Every Day. So, this one ay, ano din to, handwriting practice din ito para sa mga bata. But ito ay mga Bible verses naman yan. So, yan, merong mga nakalagay dyan na ikakopy nila or ito-trace nila. Tapos, dito sa likod ay ikakopy nila at ito-draw nila yan. And then, ipagpe-pray nila yung scripture na yon. Okay, so meron din dito, 100 questions for preschoolers. Ito namang mga to ay, as in literal na 100 questions. Walang naulit na mga tanong dyan sa activity book na to. Pero ang ginamit natin dito na binding technique ay yung padding glue. Okay, so yan yung mga pwede nating products na i-explore. Now, kung meron kayong mga lumang mga bond paper or scratch paper dyan sa inyong mga bahay, pag-practicean nyo na yan. Paano kaya tayo gagawa ng notepad, no? From the scratch paper. Okay, so gupitin nyo yan ng pantay-pantay or i-cut nyo siya gamit ang cutter ng pantay-pantay, tapos umanap lang kayo ng glue. And then, pwede na kayong mag-practice, no? Mag-explore na kung gusto nyo ba yung notepad making business kasi napakadaming pwedeng gawin na mga notepads. Okay? So, yan yung padding glue na mga products na ginagamitan ng padding glue. Now, eto naman, I'll show you just because notepad na yung pinag-uusapan natin. So, ito yung mga notepads natin na parang naka-expose lang siya. Tapos, meron lang siyang backing dito na medyo makapal na papel. Ang ginagamit natin dito ay 250 GSM na calling card paper para naman medyo sturdy yung ating notepad. But I'll show you something na product na ang ginamit naman natin ay itong double or two-hole puncher. Okay? Hold on lang. Okay, so, yan. So, meron tayo ditong two-hole puncher. So, yung two-hole puncher natin, eto naman yung pwede nating makreate na mga products. So, notepads pa rin ito. Wala tayong gagamitin na binding machine or mga heavy-duty na binding equipment. Two-hole puncher lang ang kailangan natin for this projects. Okay? So, mga notepads ito, pero itong mga notepads ay meron tayong bahay. So, yan. Meron tayong bahay dito. And itong notepad natin ay ginamitan natin ng two-hole puncher. Okay. Tapos, meron lang tayo ditong Chicago screw. Yan. I think, wala yata. Hindi ko alam kung nag-free workshop ako na gumawa tayo ng ganito. Pero yan. So, ito yan.
Chicago screw ang ginamit natin, pero 2-hole puncher lang ang binding technique na ginamit natin dito sa ating mga projects na to. Pero notepad lang ito, okay? Notepad, pero ang premium na ng kanyang itsura. Now, this one ay pwede itong gamitin sa mga weddings or different occasions, birthdays. Pwede na itong giveaway para sa mga occasions natin. So, lalagyan lang natin ng ballpen para, ayan na siya, di ba? So, pwede na siyang gawin or ipang regalo talaga or pang giveaway. Especially this coming Christmas, no? Grabe, ito na ang season talaga na kailangan nating i-maximize. Kaya nga, ina-encourage ko kayo na mag-enroll sa Papers the Profits kasi tinuturo natin lahat ng mga binding techniques na to doon sa ating Papers the Profits course. So, yan. Ito yan. Tapos, pwede na yan sa mga different occasions. Now, I'll show you something. This one ay ayan. So, ito, makikita nyo, naka-expose siya, no? Tapos, ito siya, simple notepad. Pero, naging medyo premium talaga siya nung nilagyan na natin siya ng bahay. So, this one ay hardbound ito. Ginamitan natin to ng chipboard. Tapos, 2-hole puncher din yung ginamit natin. But, same design siya as this one, pero mas premium ang dating nito. Okay, so yan. Notepad ang itong mga to. Tapos, ang gamit lang natin ay 2-hole puncher. Now, I'll show you pa an example of a notepad na kung ito ay naka-expose pa rin yung notepad niya, this one naman ay hindi na naka-expose. Wala ka nang makikitang notepad. Okay? Dahil nilagyan din natin ng bahay or front and back. Okay? Na cover yung ating notepad. Tapos, na-flip ito. Yan. So, tinuturo natin yung binding technique na yan sa ating Papers the Profits course. Okay. So, ayan. Tapos, pwede mo na siyang gamitin. At pwede na siyang ipangregalo talaga. Hindi na talaga siya, as in, parang masya-shock na yung mga kakilala nyo. Paano mo nagawa yan? Pero hindi nila alam na ang ginamit lang natin dito ay 2-hole puncher. Okay? So, yan yung mga notepads. Napakadami pa nating pwedeng gawin na iba't ibang klaseng mga designs. Notepads pa lang yung pinag-uusapan natin. Now, meron pa ako. Hold on, kasi meron pa tayong pwedeng gawin sa mga notepads. Now, eto yan. So, kung yung mga notepads natin, eto siya. Ayan, meron tayong naka-expose. Meron tayong bahay. Ayan. Alam niyo ba na pwede din natin siyang gawing book type. So, ito naman yung another technique, no, para sa notepad pa lang pinag-uusapan natin. So, meron tayong elastic band para, as in, sturdy talaga siya. So, hindi siya bubuka-buka sa bag natin. But this one is, ito yung itsura niyan sa loob. So, ino-open siya na parang book. Yan. Tapos, ito yung itsura niyan sa loob. So, this one ay tinuturo din natin yung technique na to sa Papers the Profits course. And another one ay this one. Yan. And then, ito yung ating book type na notepad. Diba? Ang dami nating pwedeng gawin. Notepads pa lang ang pinag-uusapan. Now, itong mga templates ng mga notepads ay makukuha nyo ito for free. Mag-stay lang kayo up until the end of our free workshop para makapag-fill up kayo ng ating form. Okay? So, okay. Now, notepads pa lang yan. Pinag-uusapan natin dyan sa ating mga products. Now, meron akong papakita sa inyo. This one is what you call the coffee table book. Okay? Na project. Coffee table book. So, ganito ang itsura niyan. Yan. So, iisipin nyo ba na nawala tong binding equipment na ginamit? Ang ginamit lang natin dito ay padding glue. That's it. And then, ganito lang ang itsura niyan. Ayan siya. So, di ba? Padding glue lang ang ginamit natin. Tapos, kung makikita nyo, meron tayo dyang bookend na cloth na ginamit. So, pero, ang technique lang dito ay
padding glue. That's it. Pero tinuturo ko din tong technique na to kung paano gumawa ng coffee table book sa ating Papers to Profits course. Okay? So, yan yung isang technique din na pwede natin gamitin. Gamit lang ang padding glue. Imagine, padding glue lang yan. Ginamit natin dyan. Okay, so yun yung mga notepads. At ang ginamit lang natin dyan ay padding glue. And then, itong 2-hole puncher. Imagine, the products na pwede nyong gawin, gamit lang itong mga basic tools na to. But wait, marami pa akong ipapakita sa inyo. Diyan lang kayo. Okay, now, punta muna tayo dun sa pinaka-basic din. Nang gamit lang natin ay gunting at cutter. Okay? So, gunting at cutter, eto lang yan. So, mga flashcards. So, pwede tayong gumamit ng gunting lang dito or cutter. Tapos, makakapag-create na tayo ng mga flashcards, wall charts, mga posters, ano pa ba, mga art prints. Pwede tayong gumawa niyan. So, yan. This one ay handwriting din ito. So, pen control activities naman ito para sa mga bata. And yan yung itsura niyan. Ang ginamit lang natin dito ay 220 GSM na photo paper. Tapos nilagyan lang natin yan ng photo top na matte. And then, ginupit natin yung gilid. Since yung printer ko ay hindi siya borderless. So, ginupit lang natin yung gilid. Ay, hindi ko pala siya ginupit. May border pa nga siya. So, yan. Ang ginawa natin dyan ay kinorner punch natin. Kung makikita nyo na hindi matulis yung corner niyan, it's because kinorner punch natin. At ang pwede natin gamitin dyan ay ito. Hold on. Ayan. Corner punch. Ito. Alam niyo ba na ito yung kauna-unang corner punch ko dito sa bahay. Kaya nga, ayan tignan nyo, sira-sira na siya. Pero tinabi ko yan para lang din mapakita ko talaga sa inyo na dito talaga ako nag-start sa ganitong corner puncher. Tapos, alam niyo ba na after ko maka-receive ng order ng toddler learning pack ay nag-upgrade ako ng ganitong corner puncher. Yan, pero handheld pa rin siya. And then, nung nakapag-ipon, bumili na ako ng ganitong corner puncher. So, dalawa to, pang corner punch, saka pang ID. So, nilalagay lang yan sa table, tapos pwede mo na siyang i-punch yung corner. Pero, yan lang ang gagamitin natin, gunting, at corner puncher para sa mga wall charts, wall posters, mga activity books na mga bata na parang flashcards siya. Tapos ito, I'll show you an example ng flashcard pa. So, itong mga to. So, ito naman, dahil gusto ko siyang i-bind, tapos i-keep all together, gumamit lang ako ng plastic ring dito. Tapos, ang ginamit ko dito ay 1-hole puncher. Now, kung meron kang 2-hole puncher sa bahay, pwede mo namang itong gamitin. Tapos, isa lang yung bubutasan mo. Okay? So, isang butas lang or isang butas lang yung gagamitin mo doon sa 2-hole puncher. And then, pwede mo na siyang i-bind ng ring bind. Pero, gunting lang din ang pinanggupit natin dito sa ating flashcard. Another one ay this one. Ito naman ay feelings and emotions. Yan, yung itsura niyan sa loob. So, mga flashcards, activity books ng mga bata or learning activities ng mga bata, learning materials nila, pwede tayong gumawa ng mga materials na yan. Gamit lang ay gunting at utility cutter. So, yan yung ginamit natin para dyan. Okay, now, how do you costing po? Yan ay tinuturo natin yan sa Papers to Profits. Paano ba tayo magko-cost? Kasi iba-iba tayo ng costing. Iba-iba tayo ng printer na ginagamit. So, meron akong tinuro doon kung paano ko computein yung ink cost, paano ko computein yung labor cost, yung cost of materials. Pero basically, yung costing natin ay cost of materials, cost of labor, tapos ano yung markup mo. Okay? So, yun yung basic na costing. Pero if you want an in-depth costing guide, inside the Papers to Profits na natin yan tinuturo. Alright, now, ano pa ba yung mga materials or mga products na pwede natin gawin na basic tool lang ang kailangan natin? So, eto na.
Okay, so meron ako ditong 6-hole puncher. So itong 6-hole puncher ay, kaya siya tinawag na 6-hole kasi may 6 siya na holes pagka nag-punch tayo. Ito naman yung na-come up natin na product from this. Dahil ito ay hindi niya kayang mag-punch ng makapal, so pwede tayong gumamit ng plastic na binder na kagaya nito. So itong plastic binder ay meron siyang ganito na plastic binder. So ang frosted na yung ginamit natin dito. Tapos ito ay nabubuksan ito para pwede mo siyang ilagay yung mga inside pages natin. Okay, so yan yung itsura nito. Tapos 6-hole puncher ang ginamit natin para i-punch yung mga holes dito para mailagay natin dito sa plastic ring binder natin. Okay, 6-hole puncher naman ang ginamit natin dito. Now, dito naman sa loose leaf, yan, sa loose leaf na binder natin, binder natin, ang ginawa natin dito na project ay this one. Okay. So this one ay, ito yung tinuro ko sa isang klase namin na product creation class. So this one naman ay, yan siya. Ganyan ang itsura niyan. Okay, tapos, pag binuksan mo yan, yan ang lalabas dyan. So meron tayo ditong metal binder. Tapos, bubutasan lang yan ng 1-hole puncher para ma-screw mo din yung metal binder. And then, pwede mo nang ilagay yung insert pages mo or yung journal or yung planner. So, kung ano man yung gusto mo. Tapos, no-open ito para kung gusto man nilang mag-refill ng planners, pwedeng-pwede din. Tapos, i-close mo lang yan dyan. And then, nilagyan ko na din siya dito ng pen holder para nandyan na din yung ballpen natin. Hindi na nawawala yung ballpen natin pag kailangan nating magsulat sa ating planner or magsulat sa ating devotional journal. But this one, wala din itong heavy-duty na binding equipment na ginamit. Ang ginamit lang natin dito ay itong loose leaf binder at 1-hole puncher para ma-punch natin itong kung saan natin ikakabit yung metal ring binder. But this one ay another binding technique na tinuro natin sa Papers to Profits. Okay, pero nakakatuwa lang kasi hindi mo kailangan ng mga heavy-duty equipments para makapag-produce ka ng mga premium na mga products, di ba? Ng mga high-quality products na iisipin mo na machine ang gumawa, pero sa bahay lang talaga pwedeng-pwede na natin siyang gawin at pwede na tayong kumita habang nasa bahay. Okay, another project naman ay this one. So, ito ay ginagamitan naman natin ng long arm stapler. Okay, yung long arm stapler ay, yan, ganyan yung itsura ng long arm stapler. Na huwag kayong magkakamali na bumili ng ganitong stapler, tapos ang gusto nyo palang i-produce na product ay yung mga notebook or kaya yung mga stapled na mga journals. It's because ito ay hindi to aabot sa kalahati ng A4. So, ang tawag dito ay textbook stapler. Mamaya ipapakita ko sa inyo kung ano yung project na pwede nating magawa from the textbook stapler. Now, itong long arm stapler, kaya siya tinawag na long arm, it's because kaya niyang mag-punch hanggang kalahati ng A4. Actually, hanggang dun nga sa dulo, kayang-kaya nito eh. Hanggang dulong-dulo. Ayan, dulo, lumagpas pa siya kasi ito yung punch niya, pero ito yung papel natin. So, kayang-kaya niya talagang mag-staple ng hanggang dulo ng ating A4 size na bond paper. So, ito yung pwede nating gawin. So, we can do mga... Asan pa yung sample ko ng notebook? Ayan. So, ito yung notebook natin. So, ito yung mga pinamigay natin before sa isang daycare center dito sa Bulacan. So, gumawa tayo ng mga notebooks para sa kanila. So, yan. Ito yon, long arm stapler ang ginamit natin. Pwede din tayong gumawa ng mga planners mula from the long arm stapler. So, ito yung daily planner. So, ito yung itsura niyan sa loob. Okay, tapos pwede din, ayan, ito yung The Holly Jolly Christmas Planner. Kasi ako, mahilig talaga ako mag-plan out ng mga Christmas activities and events namin sa family. Tapos mahilig din ako magregalo.
So, yan, kailangan ko ng planner para sa Pasko, kaya gumawa ako ng template na pang Christmas. Okay, so yan yung The Holly Jolly Christmas Planner. Tapos, stapler lang din yung gamit natin na binding technique dito. Another daily planner. So, ito naman yan. Okay? And then, ito naman ay gratitude journal for kids. So, itong gratitude journal for kids, ay yan yung itsura niyan sa loob. And pambata talaga yan. So, pwede tayong gumawa niyan. At alam nyo ba, na pwede din tayo gumawa ng journal. Gamit lang ang staple or a stapler. So, ito ay self-love na journal na ginawa din natin sa Graceful Homeschooling. Ito yung itsura niyan sa loob. At yung binding technique na ginawa natin dito ay itong long arm stapler. Imagine, ang dami nating pwedeng gawin out of the long arm stapler natin. Okay, so, yan yung long arm stapler. Now, I'm gonna show you ano naman yung pwede nating gawin dito sa ating textbook stapler. Okay, so ito yung ating gagawin. Pwede tayong mag-create ng mga activity books. So, yung mga activity books, kagaya nito. So, ito ay, kung makikita nyo, kanina, may pinakita ako sa inyo na, hold on, ito. Itong size na to, tapos padding glue ang ginamit natin. Okay, tapos ngayon, gumawa ako ng bigger version para naman sa mga maliliit na mga bata na, di ba, kailangan nila yung medyo malalaki yung susulatan nila. Ayan pala, baliktad pala. O yan, so, yan, bigger version yan. Pero ang ginamit ko na technique ay itong textbook stapler. So, in-staple lang natin yan dito sa pinakatuktok, no? Tapos, gumamit lang tayo ng cloth duct tape para matakpan natin yung stapler natin dito or yung staple wire natin dito. So, cloth duct tape. Ngayon, merong iba't ibang klaseng kulay yung mga cloth duct tape. I-turn nyo na lang siya. So, bagayan nyo na lang doon sa project na meron kayo. Tapos, ito din, meron din dito, yan, ito naman ay yung fluency intervention. Part ito ng reading program na ginawa natin sa Graceful Homeschooling. It's a complete set kung paano tuturuan yung mga bata na magbasa, no? Isa ito yan. Tapos, ito din yung isa sa mga breakthrough products ko. Ito yung kinakwento ko kanina na hundreds na mga activity books. Ito yan. So, yan. Ang ginamit nating binding technique dito ay yung textbook stapler. Nilagyan naman natin siya ng color yellow na cloth duct tape. Ayan. Okay. So, need ba ng paper cutter para matrim? Yes. So, kailangan natin ng paper cutter para itrim yung gilid ng mga notebook. It's because, pagka tinupi natin yung notebook, talagang mag-a-adjust yung mga pages kasi nagkaka-space talaga siya. So, kailangan ititrim natin siya. So, ang ginagamit, pwede kayong gumamit ng cutter, ha? Hindi nyo naman kailangan bumili ng paper trimmer agad, paper cutter or rim cutter. Pwede kayong gumamit ng utility cutter. Meron akong ginawa na video na pinapakita ko kung paano tayo magka-cut, no, ng mga notebooks, gamit lang yung utility cutter natin. Okay, so yan, yung mga products na pwede nating i-explore at pwede nating gawin with just basic tools. Now, meron akong question sa inyo. Anong products ang gusto mong simulan? Okay? Ano yung products na gusto mong simulan or ano yung product na interested ka with? Pwede nyo ba yung i-type in sa inyong sa ating comment section. Ano yung product sa lahat ng mga nakita nyo kanina? Ano yung product na gusto nyong simulan? Habang umiinom ako ulit, kasi feeling ko pawala na yung boses ko. Okay, ayan. Ano yung product na gusto nyong simulan? Okay, ayun, si Bess ay planners, si Jams ay notebooks naman, si Mel ay daily planner, Christine, tracing pads for preschoolers, si DCE Print ay notepad and notebooks.
Si Manel naman ay notepad, writing pad. Si Judy Ann, notepads and planners. Okay, ayan, meron tayong makikita na planner, tracing, activity books, reading materials for toddlers. Let's go! Okay, notepad with Chicago Screw, children's work activity book. Ayan, ang dami natin. Si Amazing Grace, I am a teacher, writing pad, coloring pad, fluency intervention. Yes, kailangan natin yan. Just because, di ba, meron tayong na-receive na about sa reading fluency ng mga bata ngayon. So, kailangan natin, we're calling out all the educators na gumawa tayo ng mga learning materials para sa mga bata. Ayan, tracing pad, notepads, notebook, ang dami. Ayan, sige. Mag-type in lang kayo kung ano yung mga products na gusto nyong simulan or you're interested with. Ano ba yung mga products na yan? Okay, toddlers na para sa daycare, to grade 3. Tracing pads, writing pad, and notebooks. Ayan. Learning materials for kids. Ang dami natin dito. Gusto talaga natin yung planner and autograph book. Yan, nakakamiss yung mga autograph book. For oral program, Ma'am Grace. Yan. Let's go. Let's do it. Lahat na po. Okay, si Ray naman ay picture frames. Oo, madalang na din yung gumagawa ng mga picture frames, no? Okay, planner. Sana may mga ibang designs pa sa notepads. Okay, planner, activity books, learning materials for kids. Ayan, marami pa. Fluency intervention, activity books, and learning materials for kids, activity book. Yan! Let's go! Let's do it! Okay, now, I'm gonna show you kung magkano ba talaga yung investment natin when it comes sa home-based printing business. Okay, now, okay, ayan, meron pa calendar and magnetic bookmark. Photo album, yes. Okay, how much ba yung investment? So ito lagi yung usual na nare-receive natin na question, magkano ba yung initial investment natin? Okay, I'm gonna share with you ano ba yung mga pwede natin gamitin, no? As our basic o parang initial investment for our home-based printing business gamit ang basic tools. Okay, now, eto, yung number 1 ay, of course, yung ating learning fee sa Papers to Profit. So, unahan ko na kayo na ito ay isang magandang investment. You know why? Because sasabihin ko sa inyo that having a business, especially if you are juggling a lot of things, mahirap talaga siyang gawin. I would say, hindi ko sasabihin talaga na madali siya. It's because hindi talaga siya madali. But, dahil yung Papers to Profits course ay meron din tayong exclusive student community wherein doon talaga tayo nagpupush sa isa't isa, nag-encourage sa isa't isa. So para bang the burden is light or lighter, it's because alam mo lang din na hindi ka nag-iisa doon sa pinagdadaanan mo. So, meron ding mga students na pinagdadaanan yon at yung coach mo din or yung teacher mo ay pinagdadaanan din yon or napagdaanan din yon. So, yung number 1 na investment natin ay of course yung investment natin sa Papers to Profits course, which is 1,300 pesos. Pero doon sa 1,300 pesos, nandito na yung access nyo to the student portal. So meron kayong student portal na sa inyo lang yon. Okay? So, nandun na lahat ng kailangan nyo. Meron tayong student course library just because ito ay isang school or klase. So, meron kayong library na nandun yung mga kailangan ninyo. So, ano ba yung nandun sa library natin? Nandun yung mga business toolkit nyo, pricing calculator, nandyan na. Yung mga marketing assets na kailangan nyo, nandyan na din. Yung mga printer guide, costing guide, lamination guide, nandyan na din yan sa student course library natin. Plus, nandyan din itong ating course book.
So, meron kayong course book na marireceive in PDF format. Ako, printin ko lang kasi gusto ko nakita na hawakan yung course book. Pero ito yung itsura niyan. And nandito na rin yan. It's a comprehensive guide. Nandyan na lahat ng kailangan nyo para makapag-setup kayo ng printing business. So, parang ito ay business plan kung paano kayo tutulungan na mag-setup ng home-based printing business. Merong mga worksheets na kailangan nyo sagutan alongside with the course content. So, nandyan sa inyong student dashboard yung course content na papanoorin nyo naman anytime, anywhere, kung ano man ginagawa nyo, pwede nyo siyang panoorin at your own convenient time. So, ito yung mga video lessons natin, video tutorials kung paano ginagawa itong mga to. Tapos, nandiyan din sa student course, sa student portal ninyo, yung hundreds na mga templates na pwede nyo nang pagsimulan. So, itong mga itong template na to, libre din yan, makukuha nyo. Nandun yan sa templates library. So, pag sinabi nating library, hindi lang naman ito 5 or 10 na templates, pero it's library. So, ibig sabihin, collection yan. Collection ng mga notepads, ng mga notebooks, ng mga journals, ng mga other resources. Okay? So, dyan tayo naglalagay ng mga free templates na or mga freebies natin. Minsan monthly yung ginagawa natin freebies. Minsan yung monthly, twice a month or thrice a month. Basta kung ano, meron tayong ilalagay dyan na freebies sa templates library. Okay, now, lifetime po ba? Yes, it's one-time payment, lifetime access. Now, kung merong mga upgrades na mangyayari, hindi na tayo magbabayad. Wala nang additional fee yan. So, yun, yung kagandahan din dito sa atin sa Papers to Profits. That's 1,300. Ano pa ba? Access to our partner printer. Wala pa kayong printing equipment. Pwede na kayo magsimulang magbenta ng mga physical products just because you have access to our partner printer. Tapos, meron din tayong ginagawa na weekly online live classes. So, hindi lang kayo manunood ng mga video tutorials, video lessons, pero meron tayong ganito, interaction, weekly, kasi meron tayong online live classes. So, yung online live classes, 3 to, print class yung una. So, yung print class ay ano ba yung mga kailangan nating equipment, ano ba yung mga supplies na kailangan natin, ano yung mga materials na kailangan natin para mag-setup tayo ng printing business. Yung pangalawang klase naman ay product creation class. So, yung product creation, doon tayo nagtuturo paano ba ginagawa ito, paano ba ginagawa yung mga ganitong products, at iba't ibang klaseng products pa na tinuturo natin sa product creation. Kaya siya product creation ay nagkikreate tayo doon ng products. And it's gonna be a never-ending learning. It's because monthly ay meron tayong iba't ibang mga products na pinag-aaralan doon. So, product creation yon. And then, yung pangatlong klase naman ay launch class. So, yung launch class ay ito naman yung meron tayong yung mga products. Magaganda yung mga products natin. Pero ang struggle natin at ang challenge natin, paano naman natin siya i-market at ipopromote? Tinuturo na din natin yan. So, tinuturo natin dyan sa launch class yung mga powerful strategies na nag-work na sa graceful homeschooling. So, yan, yung tinuturo natin sa launch class, isang klase na sobrang importante kasi nakita namin yan na yung bottleneck natin ay kaya na nating mag-produce ng mga products. Paano naman natin siya ipopost? Paano naman natin siya ipopromote? Ano bang captions yung gagawin ko? Ang hirap namang maglagay o mag-post. So, parang nakakahiya naman. Baka sabihin nila, benta ako ng benta. So, sa launch class, pinag-aaralan dyan kung paano natin ipopromote yung mga paper products natin. And monthly yan ginagawa. Tapos, halimbawa, meron tayong klase next month, pwede ko pa ba yung attendan ulit? Or yung month lang ko kailan ako nag-enroll? Kahit kailan mo gustong mag-attend ng klase, pwede. Kaya nga siya lifetime access. It's because panghabang buhay na to. Okay? Till death do us part. Diba? Kung sasabihin natin yan, till death do us part. So, lifetime access but one-time payment. Okay. So, yan. May free templates na rin yan nakasama. Hundreds
of templates. That's the first investment, okay? 1,300 pesos para sa ating papers to profits course. One-time payment but lifetime access. Okay. Now, ano pa yung kailangan natin? Basic printer. So, yung basic printer, it costs around mga 6,000 pesos. So, nilagay ko na lang kasi parang nasa 5,600 plus siya. So, ilagay na lang natin siya at 6,000 pesos. Tapos, yung paper 1, ang presyo nito ay usually nasa 235 pesos. So, maghahanap kayo sa Orange app. Makikita nyo yan na meron siyang nasa 235 pesos. So, yan yung cost ng ating paper 1 na bond paper. Tapos, photo paper, ay itong ating photo paper, nasa 115 pesos siya. So, meron ako nakitang question kanina, ano yung ginagamit natin for the cover? So, ito yan, photo paper na 220 GSM. Okay, editable ba yung template? Some of the templates are editable, pero yung mga, Sayon, okay, pero yung mga ganito, parang mga ganito, hindi siya editable. Pero yung mga notebooks, notepads, journals, editable siya. So, pwede nyo siyang i-brand. Okay? So, yan. Ito yung photo paper natin. This one is 115 pesos. The photo tab ay nasa 85 pesos siya. Itong photo tab natin, 85 pesos. Yung long arm stapler ay nasa 400 pesos siya. So, kung gusto nyong project ay or ibenta ay yung mga stapled products, ayan, 400 pesos. Okay, so basic printer 6,000, paper natin ay 235 pesos, photo paper 115 pesos, photo tab ay 85 pesos, long arm stapler is 400 pesos, yung learning fee natin sa papers to profits ay 1,300 pesos, yung total nito ay 8,135 pesos. Now, ang good news ko sa inyo ay halimbawa, wala pa kayong budget na 8,135 pesos. Alam niyo ba na ang pwede niyong pagsimulan ay yung learning fee natin na 1,300 pesos? It's because when you enroll sa Papers to Profits nga, you will have access to our partner printer na kahit wala pa kayong mga printing equipment, ang meron lang kayo ay yung free templates na kasama sa enrollment fee nyo, pwede na nating i-turn yan into paper products. Pwede na kayong magbenta ng mga paper products. Okay, so yan. Now, if you are interested to enroll sa Papers to Profits, mag-comment lang kayo ng how. Okay? Comment how sa comment section, tapos sasagutin na kayo ng ating admin kung paano kayo mag-enroll sa Papers to Profits. Okay, now, ito yung tip ko sa inyo, okay? So, make your products visually appealing, mas attractive sa customers, pag mas maganda din yung ating packaging. Okay, so importante din na maganda yung ating packaging. Alright, so now, so nag-start tayo with my story, no, na nagsimula ako sa isang gunting at lumang printer. Tapos, pinakita ko sa inyo ngayon na kaya pala nating mag-produce ng mga paper products gamit lang ang mga basic tools. Now, ang encouragement ko sa inyo is that you don't need to have everything figured out. Okay? Ang kailangan lang natin is a small step, which is yung step na to is our decision to start this home-based printing business na ang answer natin, yes! Gusto ko mag-start ng home-based printing business. Okay? So that small step is already a progress toward your dream of having a home-based printing business. So, hindi mo kailangan i-figure out na, okay, paano ko ba gagawin to? Paano ba to? Ano bang kailangan ko? Wag. Ang kailangan muna natin ay mag-decide tayo na, yes, gusto kong gawin itong home-based printing business na to. So,
ang hope ko talaga is that itong ating free workshop na to ay mag-open sa inyo ng opportunity at ng door na at ma-shift din yung mindset natin na okay, hindi ko naman pala kailangan ng mga mamahaling equipment no para makapag-start ng home-based printing business. 2-hole puncher lang, makakapag-produce na ako ng magagandang products. Loose leaf puncher, ay pwede na pala akong makapag-produce ng ganitong product. Padding glue lang pala, ay pwede na akong makapag-produce ng mga products. So I hope na itong workshop natin ay nagkaroon kayo ng mindset shift na you don't have to have everything figured out. You don't have to have mga expensive na mga printing equipment, but all you have, kailangan mo lang ay it's a decision na yes, gusto kong gawin itong home-based printing business. Hahanap ako ng glue sa aming bahay. Hahanap ako ng gunting at mamaya after the workshop, magsisimula ako na mag-create ng isang product. Okay? So, yan. Yan yung encouragement ko sa inyong lahat. Now, meron lang akong few announcements just before tayo magsagot ng mga questions. Few announcement, papers to profit, so 1,300 pesos yung ating learning fee. But we don't know, baka mag-increase tayo. Hindi natin yan alam, pero yung encouragement ko sa inyo is if you're deciding na yes, gusto kong gawin, you have to decide it today na din, di ba? Para makapagsimula na din kayo ng inyong kumikita habang nasa bahay journey. Okay, number 2 ay meron tayong on sale na ginagawa na planner bundle. If you are starting na, nag-start na kayo ng inyong home-based printing business at naghahanap kayo ng mga templates, ng mga planners, it's because it's planner season dahil bare months na. Yan, meron din tayong ginagawa na sale naman ng mga planners. So, ito yung kasama. 3 planners na to for 400 pesos. Tapos, meron din tayong workshop kung paano natin gagawin itong mga to. But, ang difference ng planner bundle sa papers to profits ay itong planner bundle sale, ang makukuha nyo lang dito ay isang workshop, tapos itong 3 planners, planner templates, and then marketing assets. Ito yung mga photos at yung mga ready to post na captions. And that's it. That's 400 pesos. Pero yung papers to profits kasi, ano na ito, 1,300 pesos, pero panghabang buhay na tayo magkasama dyan. Okay? So, yan. Ito yung ating planner bundle sale. So, kung gusto nyo mag-avail ng planner templates, ito yan. Itong Exceeding Joy ay journal planner to for moms. At ito yung itsura niyan sa loob. So, meron kayo dyang mga ganyan. Tapos, yan. We made it very, very engaging para sa mga mommies. So, meron tong budget planner, weekly devotional, weekly planner. Tapos, meron din yan na, ayan, self-growth na planner, weekly meal planner. Tapos, meron din yung cleaning checklist. Tapos, monthly budget planner. So, nandyan na lahat. Nandito yan sa ating planner. Exceeding Joy. Itong daily planner naman ay staple dito. Tapos, ganitong itsura niyan sa loob. Daily planner lang talaga siya. And then, itong gratitude journal for kids, ay celebrating gratitude, ay journal for kids naman ito. And ito yung itsura niyan sa loob. Tuturuan naman yung mga bata na magpasalamat, gratitude journal. So this one is planner bundle sale. Ayan, Miss Tin, yung planner collection 1 and 2 inside the papers to profits course yan. Okay. Ayan, decided to avail 1-3 package. Baka tumaas po. Ayan, yes. Ano pong free material sa 1,300? Ang dami kasi, hundreds siya. So, etong kasama dyan usually, itong mga notepads. Tapos, wait, meron yata akong na-keep dito na sample ng mga, ito. Ayan. So, ito sample lang to. Pero napakadami pa na mga notebook templates. So, ayan yung mga kasama dyan.
Kasi iba-ibang category siya. Kasi nga, library siya. So, meron tayong, alam niyo sa mga library, di ba, meron siyang Filipiniana, merong science, may fiction, may ganyan. So, ganun din sa templates library natin. So, iba't ibang category, travel, summer theme, mga landscape, may Japan pa dyan, tapos basta ang dami talaga. Pero ito yung mga kasama dyan, papakita ko sa inyo para lang din makita nyo yung iba't ibang klase. May mga floral, ayan, tapos meron ding mga ganyan, women templates, yan. Kasama yan sa templates, sa free templates library natin. Okay, andito yata yung, yan, buti na lang, nandito. So, ito, journal naman ito. So, kasama din to sa templates library na free na yan kasama sa enrollment nyo. Yan. So, meron tayo ditong journal na meron na tong inside pages. So, meron dong parang collection ng mga inside pages na pwede nyo nang i-mix match with the notebook cover or with the journal covers. So, kayo nang bahala doon. So, yan yung itsura niyan sa loob. But this one is daily journal. Tapos, ito naman ay dream journal. Ito naman ay weekly reflection. So, yan yung example or sample ng mga templates natin sa templates library na free when you avail papers to profits. Alright, so, yan yung mga announcements natin. Now, meron ba tayong mga questions? Miss Tin, so magsasagot lang tayo ng, ayan, merong nakolate si Miss Tin. Okay, excuse me, sorry ha. Okay, how much po yung payment sa partner printers? Usually, ang payment sa kayo na kasi makipag-negotiate sa kanila, pero usually ay kung magkano lang talaga din yung printing ninyo. So, yun lang din. Syempre, sasagutin nyo din yung shipping fee. Tapos, i-compute din nila yung cost. But hindi siya ganun ka mahal. Kasi nga, imagine, yung si Andrian na working siya na OFW, nakapag-produce siya ng mga paper products. Tapos, yung asawa niya yung nagmamarket. Ngayon, nakapagpundar na sila ng iba't ibang printing equipment, pero nakipag-partner lang siya sa ating partner printer. So, nakipag-usap kami na wag nyo taasan yung printing cost natin. It's because we really wanted to help our community na makapagsimula sila ng home-based printing business. Okay. Yung template nyo po ba, hindi ba siya pwede na per category lang? Hindi siya pwedeng. What do you mean, girly? Aling templates? Yung sa templates library ba? Or yung mga templates na binibili kung ikaw ay inside the community? Ganun ba? Ayan. So may question dito, pigment ink po ba or dye ink? Ang ginagamit namin dito ay, or from the start, nag-decide na kami na pigment ink ang gamitin. It's because I found out na pag yung dye ink ang ginamit ko nung una, no, sa mga unang printer ko, parang after a while, nag-yellow na siya, tapos nag-fade na siya. So, kaya we decided to use pigment ink. Kasi yung pigment ink, kahit na matagal na talaga siya, meron ako mga projects dito na hindi ko pa nalagyan ng phototop. So, hindi siya nag-fade. So, pwede talaga siyang gamitin sa mga ganito, yung mga magnetic bookmark. So, pwede siyang gamitin, yung pigment ink. Kahit hindi mo nalagyan ng phototop, ay pwedeng-pwede na. Hindi siya mag-fade. But ako, pag mga notebooks, mga ganito, kahit na pigment ink, I would suggest na lagyan pa rin siya or applyan pa rin siya ng phototop para hindi siya mababasa. Okay? Protected pa rin siya. But I'm using pigment ink. Okay, yung ATGSM po ba, okay ba siya na back-to-back print? Yes, okay din siya na back-to-back print. I'll show you an example. So, this one is back-to-back ito. So, meron niyang ka-back-to-back. Pero hindi mo naman siya, yan. Medyo makapal na kasi yung paper, basta paper 1 na ATGSM. Kasi yung ibang
brand na 80 GSM, medyo manipis pa rin siya compare sa paper 1 na 80 GSM. So, yun yung, excuse me, yung questions natin. Okay, hold on. Mag-ano lang ako, So, tingnan ko lang ulit kung meron tayong mga ibang mga questions na hindi. Okay, kung gusto nyo, kung if you're interested sa ating Papers to Profits course, mag-comment lang kayo ng how, and then i-assist kayo ng ating, may discount po ba ang Canva ebook kung mag-e-enroll ng Papers to Profits? Mami Eds, wala po eh. Yeah, so it's a different offer yung ating Canva ebook. So, yun. Is there a specific numbers for ring binders to Officom puncher? Alin kayang Officom puncher? Wire binding ba siya na Officom? Yung wire binding machine na Officom, na kung ang model nito ay W12M, yes, meron siyang maximum capacity, which is nasa, hold on. Okay, nasa 120 sheets of paper siya. Yon yung capacity niya. Need pa po ba ito i-register din sa DTI or need magka-business permit if online naman siya? Well, ako ang sinasuggest ko sa mga students is at least you just test. Di ba may sinasabi tayo na test the water first? So, i-test nyo muna siya if like for example, 3 months. Tapos, when you decide na, sige, gagawin ko to kahit na whether wala muna akong kitain or wala muna akong kitain or basta gagawin ko tong business na to, saka kayo mag-register sa DTI. Kasi kung halimbawa gusto nyo namang magbenta na online sa mga e-commerce platforms natin such as Orange App, Black App, Blue App, kinakailangan nyo na ng DTI at BIR registration. Okay, but if you are just starting, I would suggest that you test it first. Tapos, pag nag-decide na kayo na no, I'm gonna do it anyway, so saka kayo mag-register sa DTI and BIR registration. Ayan, okay. So, may question pa ba? Anong GSM po ang gamit sa mga notepads? 80 GSM na bond paper. So, yan yon. Okay, paano pag dye ink lang ang meron? You can still use it. Vibrant ang color ng dye ink. Pero ang suggestion ko is mag-always apply ng phototop pagka sa photo paper kayo magpiprint yung mga covers. Pero yung inside pages, kung dye ink, okay lang. Pag inside pages. Ang problema lang pag yung mga glossy, nag-fade talaga siya, nag-yellowy siya. So, kailangan applyan nyo agad ng phototop. Pero, you can start with dyeing. Yan. Okay? So, mag-comment lang kayo ng how if you are interested sa ating Papers to Profits course. Ano ang maximum na kapal ng paper ang kaya ng Epson printer? Iba-iba pa din. Iba-ibang model ng Epson. Iba-ibang kapal ng paper ang kaya. So like for example, yung Epson L121, ang kaya lang niya ay hanggang 200 GSM. Okay, tapos yung ibang mga, habang tumataas yung model ng printer, kaya naman niya lang hanggang 250 GSM. Meron po ba kayong templates for sale na hindi kasali sa course? Ito, ang naka-sale natin ngayon. Sorry, kunin ko lang, nalaglag kasi siya. Ayan, nagkalagag na. Okay, so ito yung naka-sale natin na mga templates na hindi siya kasali sa course. So itong planner bundle sale natin. So ito ay 400 pesos but you'll get 3 planner templates na. Tapos, meron na itong mga marketing assets. So, meron ng mga photos na ipopost nyo na lang. Merong ready-to-post captions na rin. Tapos, lalagyan nyo na lang ng brand nyo. So, this one yon, planner bundle sale ang tawag. Pwede ba nating ilagay sa ating comment section yung
Yon, yung ating link nito, Miss Tin, yan, dito kasama. But this is 400 pesos. Mag-e-end na to ha, sa September 30. Or, depende, mag-e-end siya basta naka 200 na tayo. So, parang meron na lang 50 or 48 na lang yata. 48 slots na lang ang meron. So, kung halimbawa, gusto nyo lang yung planner templates yan, pwede tayong mag-avail nito. 48 slots na lang. Pag nag-end yung 48 slots, mag-end na yung sale natin. Or mag-end siya on September 30, whichever comes first. Yan. Do you have a template for high school notebooks? Meron din kasama nandun sa free templates natin. Nandun na rin siya. Okay. When po start ng online course, meron po bang actual learning or face-to-face? Wala pa tayong, as of the moment, wala pa tayong face-to-face because we really wanted to help din yung ibang mga nasa malayo. Kasi halimbawa, nasa Mindanao siya, tapos di naman niya kayang pumunta ng Bulacan. So, wala pa tayo. But we're planning next year to have at least parang meet up, no? Yon, abangan nyo yon. Meron tayong meet up. Pinaplano na yan ng team next year. Paano po pag wala akong Philippine number for payment? Kung meron po kayong credit card or bank account, pwede yan. Nandun sa ating payment, mode of payment yung credit card and bank transfer. Pwede po yon. Okay? So, mag-comment lang kayo ng how para ma-send natin yung details. Ano pa ba? Okay. Meron pa ba tayong question? What if Epson L5290? Pwede pa rin yon. Kahit na kung ano yung available na printer mo sa bahay, go for it, sis. Phototap ang magandang gamitin. I always use QUAF na Phototap because dito hindi ako nahirapan kahit manual application. Kahit yung ini-scrape lang, yon, kayang-kaya pa rin siya. Okay. Ano pong printer ang may dye ink? Yung, actually yung mga printer may kasama na tong mga original ink, no? So, kayo ang magde-decide whether gagamit ba kayo ng third-party ink tapos kung gagamitin nyo ay pigment or dye ink. Ayan, okay? So, sorry, ang dami na nating mga questions na hindi na natin masasagot. But I'm gonna show you lang something that might help you start, okay? Kasi this Christmas, ang dami nating ang daming mga naghahanap ng mga souvenirs, giveaways. So we could use yung ganitong or we could create yung mga magnetic bookmarks kagaya nito. Now, ano bang kailangan natin? Ito ay print ko sa canvas. Okay, sa canvas na photo paper. So, meron kayong mabibili na canvas na photo paper. Ito yon. So, yung canvas na photo paper, may effect na siya na para siyang canvas talaga. I'm not sure kung nakikita nyo yan sa camera natin. So, pero canvas ang itsura niyan, ayan. So, kung makikita nyo, parang meron siyang mga guhit-guhit. It's because para siyang canvas. Tapos, pag itong gantong photo paper ang ginamit nyo, kahit hindi nyo na siya applyan ng photo paper, phototap. Now, ang suggestion ko, pag gumamit kayo ng canvas na photo paper, ang kailangan na ink nyo dito ay pigment. So, pag kasi pigment, hindi siya mag-fade. Okay? Now, halimbawa, ang printer nyo ay dye ink, ang suggestion ko sa inyo, ay gumamit kayo ng 220 GSM na photo paper, na plain. Tapos, ang gagamitin nyo na phototap ay canvas naman, instead of matte. Okay? So, canvas ang gagamitin nyo, excuse me, na phototap. Pero kung pigment naman ang ink ninyo, pwede kayong hindi na mag-apply
ng Phototap kasi hindi talaga siya mag-fade. So, I have this one. Okay? Ito ay gugupitin lang natin siya. Gunting lang ang katapat nito. So, gugupitin mo lang yan para magpantay. Pantayin mo lang yung gupit mo. Yan. So, nagupit na natin siya. Tapos, gagamit lang tayo ng corner puncher para maging round. Yan, maging round yung gilid nito. Okay? Hold on. Baba natin siya. Yan. Okay. So, na-round na natin yung ating bookmark. Tapos, ang gagawin lang dyan ay itutupi mo lang yan sa gitna. Okay? Yan. Tapos, meron na ako ditong kinat na hanapin ko lang. Meron na akong kinat dito na magnet. Okay, hold on. Sorry. Nawawala ang aking mga magnets. Okay. Where is it? Ayan. So, meron na akong kinat dito na magnets. Ito siya. Ayan. Okay, magnet. Pero, ang ginamit ko dito ay itong magnetic sheet na ganito kalaki. A4 size din siya. Pero, meron kayong mabibili na naka-pre-cut na, pero parang mas matipid pa rin ito. Okay? So, yan. Ito ay, meron kayong mga mabibili na magnet na wala pa siyang adhesive. So, kayo pang maglalagay ng double tape adhesive. Pero meron na kayong makikita na magnetic sheet na meron na siyang adhesive. So, ipipeel off nyo lang yan. Kasi meron na yung dikit. Tapos, ididikit natin yan dito sa ating, i-move ko lang kayo. Ayan. Ididikit lang natin yan dito sa ating magnetic bookmark. So, tansyahin nyo lang siya. Okay, so yan. Nakakabit na yan dyan. And then, ang gagawin natin ngayon dito ay ito ay ipapatong natin yan dito sa bookmark natin. So, make sure lang na hindi sila nagre-repel sa isa't isa. Ipapatong mo lang yan dyan para pantay yan pagka dinikit na natin dito sa ating other side ng magnetic bookmark. So, ang gagawin lang natin ay tatanggalin lang natin itong adhesive. Tapos, i-press down natin yung ating, kaliwete kasi ako, sorry. So, i-press down natin itong ating magnetic bookmark. And then, yan na siya. That's it. So, pwede na natin siyang gamitin sa mga journal natin. Okay? So, ganyan na siya. So, pwede tayong mag-create ng ganito. This one, itong dalawa na to, you could sell it at 30 pesos. Okay? So, at 30 pesos. Yan. Tapos, meron na yung backing din na cover. So, yan. Ang ating magnetic bookmark. So, you could start with this. Pakita na ako sa inyo. You could start with this product, simple product. Pero, makakapag-start na kayo ng inyong kumikita habang nasa bahay journey. Paano nyo po kinakat yung magnetic sheet? Gunting lang. Or kaya, ang ginagawa ko ay yung paper trimmer. So, yun yung ginagamit ko. Para makapag-cut ako ng magnetic sheet. Okay, so yan. Ano ang thickness ng magnetic sheet? Hold on, hanapin ko lang ha, para sure tayo sa mga kapal-kapal
ng magnetic sheet natin. Okay, hold on. Itong magnetic sheet ko ay 0.8 mm. 0.8 mm ang ginagamit ko for this. 0.8 mm. Okay? So, yan. Pwede tayo mag-start with this. Okay, now, before kayo umalis, okay, before kayo umalis, merong isa-send si Miss Tin na ano ba tawag? Google Sheet, okay? So, meron dyang isa-send dyan sa comment section na Google Sheet. Mag-fill up lang kayo niyan para makareceive kayo ng free templates. Okay, meron tayong isa-send na mga free templates sa inyo. Notepads, tapos notebook, cover arts. Ganito, sasend natin sa inyo. Pero on Monday na ha. On Monday na. Kasi tomorrow ay Saturday, tapos Sunday, off tayo ng Saturday, Sunday. Kaya Monday nyo na marireceive yung free templates nyo. Pero ilalagay ni Miss Tin yung ating ilalagay ni Miss Tin yung ating Google Sheet link or yung Google link para makasend sa inyo ng mga free templates. Okay? So, as pasasalamat namin sa pag-attend ninyo sa ating workshop. Anong paper ang gamit nyo sa back card ng magnet? Ito din, 220 GSM. Pero pwede na din 200 GSM para mas tipid. 200 GSM na photo paper. Tapos ilalagay lang siya sa OPP na plastic. I think ang plastic ko ay, hindi ko matandaan ko anong size ng plastic. Ito, ang pricing nito, 30 pesos for 2 na siya. Set of 2. Gandahan nyo na yung backing para at least, yun palang backing may value na siya. Parang mahihinayang na sila. Tapos ayan o, nilagay ko yung logo dyan ng Graceful Homeschooling. Tapos meron siyang nakalagay na thank you. Tapos dito sa ilalim, may nakalagay na thank you for supporting. Thank you for supporting a small business. So, pwede din kayo maglagay ng QR code para pag QR code nila, magdedirect sila agad doon sa business page ninyo. So, sometimes, hindi ito mag-aano ha. Ayan, nasend na ni Miss Tin. Thank you, Miss Tin. Pasensya na. Nasa hospital ko eh. Ayan, okay. So, nasend na ni Miss Tin yung ating Google form, so you could see that. Okay, i-ano natin. Nakikita nyo na ba yung yung ating Google form? Can I avail the free templates? Hanapin nyo lang yung Google form natin dyan. Ayan, so sinend ni Miss Tin, yung Google form natin, mag-fill up lang kayo niyan, tapos isasend natin yung mga free templates. Yan, hindi ma-open. Antayin nyo lang na mag-end yung live natin or yung workshop natin. Tapos, balikan nyo yung Google Sheet para ma-access nyo, para makapag-fill up kayo. Okay? So, hintayin nyo lang na mag-end yung workshop natin. Balikan nyo yung Google Sheet form. Tapos, makiklik nyo na yan. But before we end, okay lang ba na ipag-pray ko kayo? Let's pray lang muna. Lord, maraming salamat for today. Thank you for our free workshop. Maraming salamat sa mga umattend today. We pray that you continue to bless them with creativity, Lord. We pray that you continue to bless them with the desire and heart to bless people, God, with the paper products na makikreate namin, Lord. Maraming salamat because we know that yung mga pinagpe-pray namin na mga printing equipment, alam namin that you are willing and able, God, to provide for all of this, Lord. We pray din, Lord, for the safety of everyone, especially ngayon na merong bagyo. God, we pray that you always keep us safe, Lord. Ingatan niyo po kami even sa mga sakit, Lord, sa ubo, sa sipon, God, sa lagnat. We pray na protect niyo po kami, Lord, from all these kinds of diseases. Lord, we pray that as we
receive yung mga templates, Lord, na ma-receive namin on Monday. We pray, God, na ibuhos niyo rin, Lord, yung mga creativity, mga ideas, Lord, na pwede naming ma-create, Lord, out of those templates. So, Lord, we just bless each and every one of us, Lord, today. Ingatan niyo po ang bawat isa. Thank you, Lord, sa gagawin niyo for the rest of the day. This we pray in Jesus' name. Amen. 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 Thank you, everyone. Ayan. So, sabi ni Miss Tin, copy-paste nyo lang yung Google link. And then, yon sa inyong browser. Tapos, makapag-proceed na kayo with the Google Sheet. Yes, pwede nyong mapanood ito kung hindi nyo nasimulan sa umpisa. Pwede nyo pa rin mapanood ito. So, thank you so much for joining our free workshop. I hope na marami kayong natutunan. I hope na talagang nag-shift yung mindset natin na kahit pala meron akong basic tools, pwedeng-pwede na ako mag-start ng aking home-based printing business. Ayan, ma-access nyo yung Google Form kapag natapos itong ating workshop. Thank you, everybody! Maraming salamat. Yung ating free templates, Monday na natin yan isa-send, ha? By Monday natin isa-send. Para lang kasi off tayo ng Saturday and Sunday. So, Monday pa ulit yung regular operations natin. So, by Monday, marireceive nyo yung ating free templates. Abangan nyo na lang yan sa inyong mga email. Make sure na tama yung email address nyo na ilalagay dyan sa ating Google Sheet. Thank you so much. Hintayin nyo lang na mag-end yung ating workshop para ma-access nyo yung Google Sheet natin. Thank you, everybody! Maraming salamat sa pag-attend ng ating workshop. God bless everyone! Huwag nyo nang hintayin pa yung mga susunod na araw para sumama kayo sa kumikita habang nasa bahay journey. So, mag-decide na kayo today, ngayon na rin, no? Para makasama na namin kayo sa ating journey. Thank you, everybody! Maraming salamat! Bye everyone. God bless. Keep safe. Dahil maulan, ngayon pa lang yata parating yung bagyo. So dito sa Bulacan, signal number 2 na. So mag-iingat kayo palagi. Bye everyone!